All the highest best honor, thanksgiving, power, and glory, belong to Jesus. Service Lord, palapagan natin ng Diyos. May gabi sa tabi ng Diyos, may gabi sa taga sa kanatong salamat sa tabi ng Diyos na padayon na itagaan higayon na mga padayon sa pagdayon pagsimpa pag-imaya pagpasalamat kaniya. O atong sentro itong nagkasakay sa mga pagdayon pagsimpa pag-imaya pagpasalamat sa tabi ng Diyos. O sa pagsugod, mag-aapod ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daling mo yung bimo ng mga Diyos ang para tagiyas minabi buat sa langit Diyos yung Diyos ng Abraham, sa Ishak, Sigo, Diyos ng Lupetapos, Diyos ng Stein, Diyos ng Sanggan, Islamic Church, may gabi pinawaman na mas para Diyos. Salamat o Diyos sa lainggan sa mga kinabihin kami, matayang mga simbol, maging mga yung salamat kayo. Diyos ang dali kami tapos o Diyos, yung mati ka na sa tayo wala, ikaw Diyos pangunang ka na o Diyos, hinggat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, may sampas sa mga sa Bible study kita Diyos pagwali, may sampas sa marunong Diyos mo kanagkan. Hangtod sa closing prayer ka, ikaw Diyos magaban ka na mo, ubig ng presensya ni Hugim sa Espiritu Diyos. O sa Diyos, hallelujah, ikaw mapaayos sa sulit, pwede ang sulit sa mga problema. Pwede na siya sulit, pwede yan, ikaw Diyos mo, magtubag sa mga pag-aampo Diyos. Tinagad ng iampo sa amin sa mata, na madawan sa mga Diyos. All that is His honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Ano yung natin ni Billy namin siya mag-read sa present version? Praise God, nag-abisa ka na at ang buhay, galay mo na Diyos sa mga joyful of the songs ay na praise the Lord. And these are the things I will serve on. Oh,
lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Lord, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His given Jesus Lord, His Son. Give thanks. Praise God. The splendor of a king, pure and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How bright is our God? Sing with me, how bright is our God, and all will see how bright is our God.
puso na yan dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Huwag mo rin pagsabay ialay. Bukas mo na tayo kung pagkayang nawala.
hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the thanksgiving and might belong for the Lord Jesus, so I praise God. Ang kabayapaan, biglang pag-ibig, pagmamahal, at pagkatawang walang nasa ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabi ito. Amen? Praise the Lord. Pagpagaan ng Diyos. Thank you, beloved instrumentalists. Thank you, beloved mami, sa pagdala sa praise and worship. Salamat sa ating dakilang Diyos na patuloy tayong binigyan ng kalakasan sa ating pangatawan at tayo ay ginabayan. Salamat sa kanyang habag at awa at kagalingan sa mga karamdaman na patuloy na tayo ay kinagalingan ng ating dakilang Diyos. Ang ating pag-usapan ngayon sa ating Bible study, kindly prepare your books, your Bible, no? The Holy Bible, so that when we discuss this, you have your own book or copy. No? We have a short Bible study for this night. Matthew chapter 6 verse 1 to 4. So we will extend this up to 14. Tingnan natin. No? So napaka
Napakasimple lang, no? At lagi natin no, na naririnig ito. We always hear this passage of the Bible, chapter 6 of the book of Matthew, no? Regarding giving to the needy. Ang turo tungkol sa pagbibigay. No? So, there is a discrepancy, no? Parang in Tagalog, pwede mong isipin na ito ay pagbibigay sa church. But in English, specific, very specific. No? Giving to the needy. It is not the offering or the tithes that always taught by the church, no? Church, especially the church leaders. No? So, mas klaro, no? Kaya minsan medyo maraming mga teaching na hindi naunawaan dahil talagang magkakaiba yung salin, no? Sa Tagalog mula sa English. Kaya nga yung iba pumupunta sa Greek, no? Iba sa English, hindi nila maintindihan, pumunta sa Griego. Why? Because the Bible was written, no? I think the first translation from Aramaic to Greek, parang ganyan, no? So, tinukuha nila yung pinaka-nearest, no? Kumbaga, saan nagmumula ito? Anong ibig sabihin talaga nito, no? In order to understand the context, no? The intention, why these words were written, no? What the purpose. So that is why, no, we have this distinction between the English language and the Tagalog, the Filipino. In English, giving to the needy, and in there is Tagalog, turo tungkol sa pagbibigay. So, misleading. No? Kasi may pagbibigay sa church, yung offering, no? Pwede siyang isipin na pagbibigay sa offering. Anyway, ito po ay pagbibigay sa mga nangangailangan. So, sa ating panahon ngayon, hindi sa pagbibigay sa mga nangangailangan, kundi pagbibigay ko sa mga buhayan. No? Pagbibigay tayo ng taxes para sa mga buhayan. No? So, baliktad, hindi sila needy. Sila ay sakim. No? Sabi dito sa Bible, giving to the needy. No? Yung mga nangangailangan. No? Pero sa ating kasalukuyang panahon ngayon, giving to the crocodile. No? Yan po mga minamahal. So, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay bakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So, very clear, no? Like for instance, you are just giving something, no, to a person, just, di ba, ng pakitang tao lang, no? Para bang, in English, no? Dito sa English kaya iba.
Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. So, yung pagbibigay kasi, di ba? Righteousness yan eh. Pero, hindi pala siya may pagka sincere na pagbigay, kundi posibleng may kapalit, posibleng nagbibigay dahil para manoon siya, no? Makilala siya, no? Yan. Kasi may motibo siya na pumasok sa politika, di ba? O nagmamayabang siya, nagmamalaki siya. Maraming pwede mong isipin sa mga ganyan. Pero iba yung kapag tayo naglilingkod sa Diyos. Iba yung pagbibigay ng mga lingkod ng Diyos. Una, ang lingkod ng Diyos kapag nagbibigay yan, no? Hindi nagtatangi niya. Ibig sabihin, kung ano man yung, kung sino man yung nangailangan. Ngayon, no, mayroong tao dyan na nakasunod. Maraming taong tumitingin lang. Siguro nakakilala or iba hindi nakakilala. Pero yung parang nakakilala yata kasi sabi, lasing daw. No? So kaya wala lumalapit. Kasi pag may magtanong sa lasing, so lang lumalapit. No? Tininan ko rin, hindi ko mukha nung nuspad. Paano siya kananay ordinaryo man nga kuha niyang pamanit. So, ano na akong pinong lasing. No? So, di mo ka pwede makakuha sa lasing kay mahubog, kay base na nag-awayan ka. Diba? So, lahi ko na, no? Nga, kay mutabang ka na, diba? Disudpod kay ikaw na taan niya ko'y makuha, diba? So, ang maayong mutabang ka na kanang nasa barangay. Ang inana, no? So, kung ikaw, wala pugay igong kuha, no? Kanang may capacity, no? Namutabang ng hubog, base kuha ka na, no? Sawili ka na, or manuyo na niya. Kasagda na lang niya mo nga makatulog para may masmasan. No? Pero kung naka sa authority, naka sa barangay tanod, pwede sila na. No? O members sa pamilya na niya. No? So lahat itong nag-need yun. No? Nga tinanglan yung mga mutabang yun ka. No? Diba? So, lisod man sa mga tulad natin na dili yung huwag yung kapasidad, no? Dili yung ilado nga pwede mutawag dayon sa ambulance, no? Pero as much as possible, we have to do something, no? Maybe asking for help from the neighbors, no? Who has contact with the police or asa gani, ana, no? Pero lagi case to case basis. Kay kung inana, no, nanginahanglan mo po na, hindi man po din nga pala yung panginahanglan. Huwag ka ba, hindi lang nga, pagkaon lang, no? Panginahanglan, tanan na, mga panginahanglan. Sabi na sa health, kita, mo na akong di panikamutan na ma-change ang akong status sa life para in the future, we could extend help to those
na ah, need help, nanginanglan o tabang. So, if we are like this, no? Walay nahimo, wala tay kapangyarihan, wala tanan, no? So, wala kung tayo kwarta, isod kayo. That is why that is our aim in life, or in the church, no? Na mag-lead kita ang mag-lead. So sa natin pag-lead, kinahanglan nga may improve ang atong kinabuhi. So magsikap basin og itungod sa Ginoo na ma-change ang atong life, no? Ma-change niya na natay kapasidad nga mutabang, no? Especially sa members sa church, mawila siya. Kaya kung dili po nato na himuon nga kanang bitaw, dili po nato na tagaan o pagkagan ng ninana, magpabilin ng punta na wala tayo katakos. Kung saan man pagkamudaghan natin at ang amigo sa church, mudag-mudag ko ng pamilya, no? Sulisod. Kay obligado mong ganda. Kaya ang paghatag, ang pagtabang sa mga nanginanglan, obligasyon din nato lalo sa church, sa itong pamilya. No? Kaya yung gawin, no? Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayang matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. May gantimpala para kapag tumulong ka. Hindi pagkitang tao, kundi totoong pagtulong. No? So, example ng pagkitang tao pagtulong, yung mga politiko, siyempre. Kasi, bakit? Pagkitang tao pagtulong yan, dahil naman pera nila yan. Pera ng kabanang bayan, ginakakaw. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamagita gaya ng ginagawa ng mga pagkitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang humihin sila ng mga tao. Ayan. Self-praise, no? Para ma-praise sila. I-praise sila sa tao. So, purihin sila. Sila ang daigon sa tao. No? So, dili siya maayo. Muna na ay kuandiri, no? Na siya ay murag guidelines, no? Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, take note, ha? Pag giver ka, nagiging pala. Labi na sa imong pamilya, sa imong ginikanan, muna siguro nga papupusan sa Ginoo, sa akong kinabuhi, kay ang ako yung muna kay ang tuno. Bisan katuno ko, bisan o kantin boy ko, bisan security guard ko, ang ako lang mga ginikanan. Take note, ang akong mga ginikanan, wala gyud sila ipan sa pag-eskwela sa ano, no? Dili sila may nagasto na ako sa pag-eskwela na ako sa college, no? Pero ako yun ako na ang akong magiging tinuod yun, no? Ang pagtabang labi na sa imuhang mga ginikanan, nagigan din pala. Okay, sa ako ang kings,
Kanian to, bisan noong kanan na gamay na kong kwarta, kailangan sweldo security guard, pero mupadala po yung pila nanay. Atong na naanak ko'y mayang trabaho, akong nauna permi, sila rin dito kung sa ilang kuhaan na mga panginahanglan nun, no? Ito nga nagkukuntog small business, no? Ang kusila nila sa gamay lang, basta at least na sila mapalit o buwan, no? So inana, no? Naagili gantin pala, no? Unang-una ang inyong yung pamilya. Kaya kung ang pamilya ni mo tabangan ni mo, dili ka mag-question ng pakitang tao, kaya responsibilidad na ni mo. Pagka mutama ka sa uban, nyawan yung tabangin imong pamilya, imong isuon, imong inikanan, mo na yung pakitang tao. Walay gandin bala, no? Walay gandin bala na pakitang tao na na siya. Walay gandin bala. Ano man? First and foremost, you have to extend aid to your family, immediate family. Di ba? Kaya ba ginawa na? Dapat this person, no, should help his parents or brothers and sisters first, no, diba? Pero pag di man mo dito ka sa laing ka ng tuta, bakit mo yung binikanan ng kayagbot, ay mong iso ng kayagbot, no? What they credit? Kaya ang imong obligasyon, wala mo, wala mo, atiman na. Tuwa ka dito sa uban, that is, sa imong diri, pagkitang tao, ng pagtabang. O kaya ba, katong imong tabangan dito, hindi nyo tinood na nanginanglan ka. Una pa dahil ikan mga ginikanan, o ay mga isuon, o ay mga, di ba, kamag-anak nga, mas, di ba, makatabang sa kanila. Ang iyong responsibilidad na ikaw, immediate family, di ba? Kaya kung totoo yung tabangan, ako ito yung family, ako ito yung immediate family dito, nga, pwede mo tama. Then, responsibilidad na nila. Sama sa iyong responsibilidad, sa iyong iso, sa iyong ginikanan. Diba? Mga na yung gitawag kung pakita ang tao. Good example of that. Kanang hindi mo kayo makakuha sa English, no? Sa English, righteousness in front of others. To be seen by them. Dili siya pagdadali nga pakitang tao, may specify din mo na dili maayon pagpakitang tao na. Diba? So, wala na yung pala. Kay, dili man na siya legit na pagtabang. Kaya legit na pagtabang, talagang imong immediate family nga nanginahanglan. Ikaw itong imong itabangan, naapot yung immediate family nga, mutabang ako. No? Inalaw na kasi hindi. So, makita na sa Ginoo, makita tao niya, di ba? Sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita sa ginawa ninyo ng lihim ang siyang
mamimigay ng gantimpala sa inyo. So, take note, no? Kanang pakita ng tao, nagbibigay, pasundayag ko na, wala ng mga pumpi ko. Pasundayag, mo na tabangan mo, mo na tabang na ako, mo na anak, diba? Pero the teaching of Jesus is that no need of letting the people know what you have done, what help you did to somebody. No? Kinahanglan ko nung hindi ko kinahanglan ko kabalo. Kung mga tao na tama ka ng sa katao diya. No? Diba? So, para ko nung maging lihim. Kaya kapag tayo na mga anak ng Diyos, na mga pinilit ng Diyos, daghang tao, kinahanglang buhaton ng sama ini. Diba? So kung magtabang ta, hindi na ito kumbaga, dahil sa atong, kaya atong mga ginikanon, atong maisuon, atong pamilya ba, unang yun. So hindi na natin ay pasundayag, kaya atong ng pamilya ba niya. Ako uwaw nga, tabang ka, tabang ka niya. Pasundayag hindi mo, ibang mauuwaw. No? Eh, that is your duties and responsibilities. No? Part of your duty. Diba? So, you need to abide this rule, no? Given by Jesus to us. No? Diba? So, lihim lang, secret lang. No? Secret. Pero sa English, so that your giving may be in secret. Secret siya. Then, your Father who sees what is done in secret will reward you. So, balik-balik din sa bigas pagsugod sa verse until matapos niya siya nga kanang topic, balik-balik din ang gantimpala, reward. Sumuna nga kung ikaw matinabangan ka sa iyong immediate family, no? Nagi gantimpala. Kung balik-balik ay bilir. So, ganyan takotong na. Kung ba, sa tayong nagawa. So, unsa may atong conclusion ini? No? Sa itong conclusion ini. So, conclusion nato ini, para mahimot ang Diyos, kung kita magtabang, sincere na. Kapag sincere ka magtabang, hindi dapat nimo ipalahi, hindi dapat nimo masundayan. Kay wala mang kay in exchange ng liasahan or ipaabot, diba, in return of what you have given, diba? So walang kay kasana na just leave. Then secret up your mouth. Sipirin yung baba. Wala na. Hindi na mo na imay. And then let God appreciate that good deed, no? Para He will reward you. Amen? So, there is reward if the giving is
within the will of God, no? Or in accordance with the will of God. Pwede natin ito. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we magnify your name. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There's no Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko ng mga Diyos ang mga tagiyas mo na buwas lang at isyuta. Diyos na maraming sa Chico. Diyos mo pwede po sa Diyos ng sangga sa aming church. May gabi, pinag mo na naman sa church. Salamat po Diyos sa mga pulong, ang mga kataling hugan, tinitigyan mo na yung akawa. At isok sa mga Diyos ang kasi, pwede magamit sa pinabigo o yun. Badasi, mabalik mo, mapatugang sa salita. Matulog ka na sa pagigumag kaniyang pagsunod sa mga mata. Tuloy sa tumis, pinagbuhay, pag-isigay, pag-isituay, pag-pamilya, pag-church, kung sa mga taong sa palibag kaya, may kami pasakti. Kasi na kami sa mga kalapasan sa pulong mo, hindi mo ka na magad sa tibok ng puso, tibok ng kasingkas, tibok ng magkala. Nagalaga mo Diyos yung bawang dahil kong pasalamatan. Nag-recharge mo lang kanyang malagwayan, pinabili. Sige, pumili ko na kayo. Nagawin mo pasalita kanimo. Pilihan ko Diyos, mag-awan ka naman sa ulibangan karoon. Hanggang ugma Diyos, hallelujah sa pagpangilin, sa adlong ipapahulay. Inato Diyos, mag-awan ka naman. Hanggang ugma sa pagpangilin God. Balik kami, ang pingin kami, proteksyonin kami. Ilan kami sa disgrasya at talagang kasakitan. Kung sa Diyos, magpapaanos mo sa kakitan, sulat sa mga problema, problema sa kasakitan. Matagos ko yung matubag sa mga pag-aampulkan. Kung sa Diyos, hallelujah, inutin mo kami bubuhan sa mong bugma o kaluwi ka. Wala kami may magmulay ka. Pinagalan. Iambog isang ipasamatan, lamang-lamang sa gawa ng paalam, Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus, we pray, amen.
magdadawa tayo sa pagbibigay ng mga memory verse. At ang tawagan si Beloved Sir, unang bigay ng Proverbs chapter 18, verse 10. Word is like a strong tower, the righteous can go and be safe. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and make your paths straight. First Corinthians 13, verse 1. Liars, patient, and kind. It's not humiliating or false. It's not arrogant. Hebrews chapter 13, chapter 6, verse 33. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Praise God. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Praise the Lord. Talagang reminder ha, kung inyong natandaan ang akong pagkinanto na we do not include anymore 1 Corinthians and 2 Corinthians and Romans. Kaya nilina na nato sa i-appeal sa ako ang teaching tungkol kay mga books ang nakapasalaan sa tao. Nakapasalaan o gigamit po sa mga faith na mga naral para bubuon ang teaching, tinuon na teaching, the sound of God's teaching, sound of God's doctrine. Muna yung ba ng Romans, 1 Corinthians o 2 Corinthians, muna yung ba. Kung mga po na yung nila para mag-ba. So, hindi mo na may liguba sa kuwan kay hindi mo na siya makalihupya. Pero tungkol sa daanan ng mga libro, naguba ang truth, no? Ang kamatuoran. So, mga nang nawala na ang 10 utos nila, hindi na sila mga tuod 10 utos, ilan ito sabat, tungkol na ang tunog ang mundo. So, we have to exclude that in our teaching. That is why I'm not using that. So do not use that if you are loyal with our teaching here. If you are loyal with the sound of God's trumpet. Kung gamit mo na sooner or later mawala mo din eh. Because that books used by the fake teachers to destroy the Sabbath. To destroy the Sabbath, to destroy
the fundamental law of God, which is the Ten Commandments. So, those books, 1 Corinthians, 2 Corinthians, and Romans. So, those are writings of a person. Person. Pag ba tinuod man ng mga ibang sa Ginoo na si kaya nagsulat na kagwanta ka si Pablo, David Paul, mo nag-ako na nagsulat pero dahil kaya mga writings niya na hindi siya may personal sulat. Bisa niya mabasa niya mga kini nga tao na nagsulat may Paul. So that is why dili siya maayong nga foundation sa atong pananampalataya. We have already classified the Bible into, we have already divided the Bible except the Revelation into 3 parts. In the name of God, the Father, Genesis to Book of Malachi. In the name of the Son, Book of Matthew to the Book of John. So there is a hierarchy there. The first level, and the upper level is the words of the Father. So that is why we categorize it as the act of the Father, in the name of the Father. And then and the second level is in the name of the Son. Book of Matthew to Book of John. And then from Acts to Book of Jude, that is called in the name of the Holy Spirit. Now, third na siya. We cannot use that writings there. Most especially, Paul is not one of the apostles. He was only self-declared apostles. He was not able to convince. He was not chosen by the 11 to replace Judas. Diba? Why? Because Paul was a persecutor. And then take note, even though his writings is the one that persecute the believers of God, even in our time, because of that book. Rome, or Romans, Corinthians 1 and 2, persecutor of the believers of Jesus. Persecutor din siya. Persecutor of the believer of the Father. Ano? Siyempre, ano nagagugot ka, wala na, mamay ko. Sa Sabat, sa Ten Commandments, diba? Sa pagsunod sa mga, ilang mga old na siya, hindi natin hanlan, pero pagka bugamin sila, ilang gamiton. Mura po ng mga ugok ng mga senador. Ang mga ugok ng mga senador ba? Ang sabi ilang giguat. Sa diya nga 12 na lang ang majority, ilang i-question ang quorum. Sa diya nga 11 sila, yan tapos si
zero sila ha, naging yung 12 sila, ilang gigamit yung quorum sila. Di ba? Inaanak ko doon ang mga teaching because of that books. No? Because of that books. Pag wala na siya, there is no written persecutor. So, that books, Paul is the living persecutor of the true believers of God because of that books. Amen? So, do not use, if you are loyal and you obey your leader, do not use Book of Corinthians 1 and 2 and Book of Romans. That is the living persecutors. Living persecutors. Murag na nabuhi si Pablo naghangtod karon nag-persecute sa mga believers nila because of that. So avoid using that. Amen? O salamat sa kabiling Diyos nga datang itagaan ng karaugas ng pagmamahon. Kailangan ka natin kabiling Diyos pala yung program na nato. O amping protection ka nato. Hindi ka sa mga sa o kailangan nga padayon nga maghatag o kayon sa sirkulatiyan. Dali na kanila rin mama, no? Nga pamilyang Diyos panunay tanaw ka na to o tubag sa mga pag-aampo o hinakasad na ang pamilyang Diyos magagal ka na to ang umas na palimbahon o hinakasad nga ang tingin na proteksyon sa gabi sa pagpapatulog hindi pa matatas sa sumundagon kaya sa disgrasya sa kalaman kaya sa kasakitan o hinakasad nga nasigot ang kanalay sa Panginoon Diyos. So, kadayag sa mag-aayos, kapag sa mga problema, hindi lang ka nato, usap ang atong mga mahal sa kinabuhi. O, paalala, kanunay, sa adlaw-adlaw na pag-simba sa Panginoon Diyos, kung kagabi, in between as dress as science, sa hapon, hinapot nga din na kalintan ang mga atong ibuaton sa pag-drive, pagsimba, pag-imayat ng siya sa Panginoon. Atong ihatag ni David Mami siya ng hit sa Apostle Prayer. Praise God, all God's praise, glory, honor, power, thanksgiving, and love belong to Jesus. We praise God. Mahalangit na Diyos ni Father Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Apostol sa mga beta. Salamat na kagabi, O Lord. Nung nagkabay ka naman, kapag ka naman sa mga panahon ng Jesus. Salamat, Lord, na dito kami na silpi kami, Lord Jesus, sa mga pagbiyahe, hingga sa syudad. O salamat sa tanang pagpapala, Lord, sa financial, material, physical, o laban sa spiritual. O pinalisip ko man ang gawang sa way ginabalong at sa kaaway, kasal in Jesus' name. Ubo, sipon, hinanatang kaso, hypertension, susustanesis, cardiovascular, kidney stones, kasal, be healed in Jesus' name. Kung magkatarapis ka religion, sakit sa pagkakoma, pamahot, pneumonia, anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, kasal, be healed in Jesus' name. Kung ni mama, heart valve, pneumonia, kasal, be healed in Jesus' name. Sakit sa lupus, sakit sa palit, sakit sa kapapugan, parangkabatan, sakit sa luas, sa maranas, sakit sa small glandular intestine, sakit sa pancreas, kasal, be healed in Jesus' name. Sakit sa parte sa kalawasan, mind stress, physical stress, kasal, be healed in Jesus' name. Eskusya sa dalanan, kalatang kasakitan ng pangkalimalas sa negosyo, trabaho, pag-eskwela, limala sa office, limala sa panangkutang, kasal, in Jesus' name.
sakit kagool, pag sila tanan magkagubot, pagbikin-bikin matanda at tentasyon, kasal-kasal in Jesus' name. Sinugsunog, matalaman kalawag ng sakitan, pagpunta sa bulkan, kasal-kasal in Jesus' name. Coronavirus at coronavirus at bacteria, parasites, kasal-kasal in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life. For there is no Jesus is our shepherd, there is nothing we shall know. All that has praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise God.